Ka-Express, alam natin lahat na ang pinakamalaking pader na kailangang lagpasan ng Gilas Pilipinas sa Asia Cup at World Cup qualifiers ay hindi lang ang mga powerhouse mula sa West Asia, kundi ang Australia at New Zealand. Sa mga nakaraang dekada, sila ang consistent na hari ng Oceania basketball, malalakas, matatangkad at puno ng NBA-level talents. Pero ngayong paparating sa laban, isang pangalan ang nakikitang pwedeng maging game changer para sa Gilas, Kai Sotto. Kung titingnan natin ang profile ng Australia, lagi silang loaded sa frontcourt. Sa nakaraang FIBA tournaments, may mga pangalan tulad ni na Jack Landale, NBA Bigman, Thon Maker at kahit mga versatile forwards na gaya ni Nick Kay. Ang New Zealand naman, kilala sa kanilang Tall Blacks identity, malakas sa ilalim at physical. Sa ganitong klaseng matchup, kailangan ng Gilas ng isang natural rim protector na may taas at haba para makipagsabayan at dito pumapasok si Kai. Kai, sa kanyang 7'3 frame ay nagbibigay ng dalawang bagay na hindi kayang tapatan ng ibang Gilas bigs: rim intimidation at offensive spacing. Sa depensa, kaya niyang magbago ng tira ng kahit sinong driver ng Australia o New Zealand at kahit hindi siya mag-block, ang presence niya lang ay nakaka-pressure na. Sa opensa, unlike traditional bigs, may kakayahan siyang sumabay sa labas, pick and pop threat na pwedeng magbigay ng spacing para kina Justin Brownlee o Renzo Bando o mga guards ng Gilas. At kung ihahambing sa nakaraang tournaments, kung saan kulang tayo sa rim protection, malaking tulong ang pagbabalik ni Kai. Noon, relying lang tayo kay Junmar Fajardo na mas post-oriented at hindi kasing bilis sa rotation. Ngayon, may AJ Edo at Junmar Fajardo pa rin, pero si Kai ang unique piece na hindi kayang tumbasan ng kalaban. Imagine sa isang lineup, nasa loob sina Kai at AJ, double towers na parehong kayang mag-rebound at mag-defend. Bukod pa rito, may psychological factor. Sanay ng Australia at New Zealand na kalabanin ang mas maliit na Gilas frontlines, pero sa oras na makita nila si Kai, ibang challenge ang haharapin nila. Hindi na sila makaka-atake ng basta-basta sa paint. Ang bawat tira nila ay may posibilidad na makontest ng isang 7-footer na may wingspan na halos kasing haba ng court width. Kaya Ka-Express, hindi lang basta player si Kai sa laban na ito, siya ang magiging X-factor ng Gilas kontra Oceania Powers. Ka-Express, kapag pinag-uusapan ang laban ng Gilas kontra Australia, laging nauuwi sa tanong, paano makakalamang ang mas maliit na Pinoy team laban sa malalaking katawan ng Boomers? At dito pumapasok ang secret weapon na si Kai Sotto. Kung titingnan natin ang history ng Gilas laban sa Australia, laging hirap tayo sa laki at physicality nila. May mga NBA caliber players ang Boomers tulad ni na Patty Mills, Mattis Tybalt at Jack Landale. Sila ay sanay sa high-intensity, physical basketball na halos blueprint na ng Oceania teams. Pero ngayong nasa roster na ng Gilas si Kai, may bagong elemento ang Pilipinas na dati wala tayo. Isang legit 7'3 center na kayang sumabay sa height at rim protection ng kalaban. Sa depensa, malaking bagay ang presence ni Kai. Ang Australia ay mahilig sa pick and roll sets at ball screens, kung saan dati nagiging exposed ang Gilas dahil walang rim protector na sapat ang tangkad para magbantay sa lob plays. Pero ngayon, kaya ni Kai magbantay sa shaded area, gumamit ng wingspan para pigilan ang easy layups at mag-force ng perimeter shots na hindi komportable sa Australia. Ang simpleng intimidation factor ni Kai sa ilalim ng ring ay game changer na. Hindi lang depensa ang dala niya, sa opensa, kaya niyang magbigay ng spacing na dati kulang ang Gilas. Dahil may shooting touch si Kai mula mid-range hanggang 3-point line, napipilitang lumabas ang malalaking Australian bigs na nagbubukas ng driving lanes para kina Dwight Ramos, Sergio Perez at Justin Brownlee. So ibig sabihin, hindi lang siya towering presence, he stretches the floor in ways na nakaka-disrupt ng defensive schemes ng kalaban. Bukod sa Australia, hindi natin kalimutan ang New Zealand. Pareho silang malalakas sa frontcourt, pero mas athletic at mas bata ang mga Kiwi big men. And Kai Sotto's height still become an equalizer. Kahit hindi siya kasing bilis ng ibang player, kaya niyang i-neutralize ang mismatches gamit ang basketball IQ at timing. Importante ito lalo na sa rebounding battle, kung saan madalas na-dominate ang Gilas sa Oceania team. Strategically, malaking tulong din ang chemistry ni Kai sa mga guards. Nasanay na siya sa system ng Gilas at sa leadership ni Coach Tim Cone. Sa bawat pick and roll play, may instant lob threat tayo na matagal nang wala. Ang energy at excitement ng crowd tuwing makakuha ng alley-oop dunk si Kai ay hindi lang dagdag puntos. Ito rin ay momentum booster na kayang gumulo ng rhythm sa kahit gaanong kalakas na kalaban. Well, sa madaling salita Ka-Express,
Hindi lang height ang dala ni Kai kontra Australia at New Zealand. Ang dala niya ay posibilidad na ang Gilas ay hindi na basta underdog, kundi may tunay na panlaban sa frontline. At sa mundo ng basketball, minsan sapat na ang isang towering presence para magbago ang ihip ng laban. At dito na papasok ang pinaka-critical na bahagi. Paano ba nagiging game changer si Kai laban sa Australia at New Zealand? At bakit siya ang susi sa mga laban ng Gilas kontra Oceania Powers? Kung titingnan natin ang kasaysayan ng Gilas kontra Australia, laging hirap tayo sa laki at physicality ng mga Aussies. Ang mga big man nila tulad ni Aaron Bates, Andrew Bogut noon, at kahit sa bagong henerasyon nila, gaya ni Jack Landale at Jack White, puro malalakas, mabilis at sanay sa NBA level na intensity. Dito pumapasok ang advantage ni Kai. Sa kanyang taas na 7'3", may combination siya ng wingspan at timing na hindi basta natutumbasan kahit ng malalaking centers ng Australia. Hindi man siya kasing lakas physically, pero nagkakaroon ng epekto ang kanyang rim protection at ability na mag-stretch ng floor. Bukod pa dito, malaking bagay na hindi predictable ang role ni Kai. Sa isang possession, kaya niya maging post option, sa susunod naman ay pick and pop shooter, at minsan rim runner na papatsahan ng alley-oop. Ibig sabihin, hirap ang depensa ng Australian mag-adjust dahil kailangan nilang bantayan hindi lang ang loob kundi pati perimeter threat ni Kai. Kapag pumasok ang outside shot niya, nabubukas lalo ang opensa ng Gilas at nagkakaroon ng driving lanes para kina Dwight Ramos, Scottie Thompson o Renzo Bando. At kung ikukumpara sa New Zealand, ibang klaseng challenge naman, kilala ang Tall Blacks sa kanilang high-pace offense at malaking forwards na marunong mag-spacing. Pero dito rin papasok ang importance ni Kai. Ang kanyang shot blocking ay kayang pumigil sa mga slashers na New Zealand at dahil kaya niyang maglaro ng high-peak defense, hindi siya basta-basta nauutakan sa pick and roll. May weakness pa rin ang lateral quickness, pero kung maayos ang team defense ng Gilas, nagiging mas vulnerable siya dahil sa intimidation factor. Isa pang malaking elemento, rebounding. Kung matatandaan, isa ito sa laging problema ng Gilas kontra Oceania, second chance points. At sa presence ni Kai, kahit hindi siya palaging dominante sa rebound count, napipilitan ang kalaban na mag-adjust, either maglagay ng mas malaking player para makipagsabayan o mas maging conservative sa pag-atake. At kung may kasama siyang Junmar Fajardo o AJ Edo, magiging mas matatag ang interior ng Pilipinas. Sa huli, malinaw na kung gusto ng Gilas na lumaban at talunin ang Australia o New Zealand, hindi pwedeng wala si Kai Sotto. Siya ang X-factor na nagbibigay ng kakaibang dimension sa laro ng Pilipinas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.